Gusto mo bang yumaman ng dayon-dayon o agad-agad? Kung oo, may masasabi ako, walang ganun. Or walang shortcut sa plano ng Diyos. Kung handa ka magtiwala sa kanyang timeline, ito ang unang hakbang para mag-work from home ng may purpose. Kamusta mga Christian work from home? Sa last video, kinuwento ko kung paano ako nabigyan ng Diyos ng 20k sa Jack and Boy para turuan ako ng humility. Ngayon, pag-usapan natin ang totoong kahulugan ng success ng ayon sa Diyos at paano mo ito maaabot sa freelancing journey mo. Let's dive in. Let me tell you this, God's success is not equal to worldly success. Sabi niya sa John 10:10. Sabi ni Jesus sa John 10:10, I came to give you life and life to the fullest. Pero ang tanong, ano ang fullness of life para sa Diyos? Ang para sa mundo, ito yung pera, fame, luxury cars, at kung ano-ano pa. Para sa Diyos, kapayapaan, purpose, at spiritual growth. Ako dati ang inisip ko na ang success ay 6 digits income. Pero nung na-burnout ako at nawala lahat, natuto akong mag-focus sa riches na galing sa Lord. Time sa family, freedom para mag-serve sa church, at peace na hindi mabibili ng pera. Kaya tandaan, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa bank account, nakikita sa puso mo. Ang tanong, bakit ayaw ng Diyos na dayon-dayon na success or agad-agad? Kung feeling mo ang bagal ng progress mo, isipin mo, bakit hinahayaan ng Diyos na maghintay tayo? Number 1, para hindi tayo masiraan ng ulo. Nung bigla akong kumita ng malaki, naging mayabang ako, pinakita sa akin ng Diyos na anak, hindi ito dahil sa'yo. At number 2, para matuto tayong magtiwala. Sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord and He will direct your path. Number 3, para maging ready sa blessings. Kung binigyan ka ng Diyos ng 1M ngayon, paano mo gagamitin? Baka masayang lang. Kaya kung naiinip ka, huwag kang tumingin sa timeline ng iba. Ang Diyos may perfect timing para sa'yo. So ano nga ba ang unang hakbang para maging successful? Gamitin ang God-given talents, sabi sa Romans 12:6-8. Ito ang first step para mag-work from home ng may purpose. Number 1, alamin ang talentong binigay sa iyo ng Lord. Tanungin mo yung sarili mo, ano ang ginagawa ko ng walang bayad kasi passionate ako? Tanungin mo yung ibang tao, ano ang sinasabi nilang magaling ka? Ako, nag-bake ako before kasi marami akong gustong gawin. Pero na-realize ko, ang video editing pala ang talentong binigay sa akin ng Diyos. Kaya ngayon, yun ang ginagamit ko para mag-serve sa Kanya. Number 2, mag-focus sa isang skill muna. Huwag mo subukan gawin lahat. Sabi nga, Jack of all trades, master of none. Number 3, gamitin ang talento para sa Diyos. Whether admin task, graphic design, or pagiging virtual assistant, gawin mo ito as if you are working for the Lord. Sabi sa Colossians 3:23. Kaya mga Christian work from home, tandaan, ang tunay na success ay hindi dayon-dayon, pero siguradong daigon-daigon. Sa Bisaya, ibig sabihin, madali pero matibay. And that's coming from the power of the Lord. Work remotely, gamitin yung talentong binigay sa iyo ng Diyos. Live purposely sa bawat proyektong ginagawa para sa Kanya at grow spiritually sa pagtitiwala sa Kanyang timeline. Sa susunod na video, ituturo ko kung paano ka makakanap ng client. Huwag ka mawawala, mag-subscribe ka na. Pag-pray mo, Lord, turuan mo kaming magtiyaga sa inyong timeline. Ipakita mo ang tamang landas para sa amin at bigyan mo kami ng lakas para gamitin ang talents para sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name. Comment mo below, God's timing and will is perfect. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, i-share mo sa kapwa freelancer mo. God bless. And then after this, we're going to show you one special AV